Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni H3. Sabi niya, ayon kay Attorney Vista, Anthony Lodalvi Vista, pag-upo ni Inday Sara, maraming maleta group makukulong. Isa sa mga sinusubaybayan ko sa social media, si Attorney Anthony Lodalvi Vista. International lawyer ito. Dating special prosecutor sa Sandigan Bayan. So marami siyang karanasan pagdating sa pag-ano ng mga kaso. At sinusubaybayan ko yung kanyang mga paliwanag tungkol sa nangyayari sa impeachment, sa corruption. Hindi ko nabasa mismo yung post niya tungkol nito, but yung mga nauna niyang sinasabi similar sa ganito. Yung mali-maleta na yan. And I agree. Parehas lang, ganyan din ang sinasabi ni Congressman Toby Chanco, Congressman Edgar Erese, na pag-upo ni BP Sara, walang patawad. Sabi nga ni Congressman Toby Chanco is, 1,000,000% I am sure, hindi nila maaariglo si BP Sara. Kaya, takot na takot sila sa isang Sara Duterte presidency. Si Congressman Edgar Erese rin, sabi niya, mga kasamaan kong dilawan, kakamping, takot na takot sa Sara Duterte presidency to a point of compromising the truth. Ano ibig sabihin yung truth? Yung nangyayari ngayon sa flood control scam, mga dilawan, tahimik. Hindi sila masyadong nagsasalita. Bakit? Takot sila na kung matanggal ang sitting president, si BP Sara, ang upong presidente, at doon sila takot na takot. Ay, nako. Talagang kakatakutan nyo. Mabuti naman at alam nyo. Sabi nga ni Trillanes, mas matindi daw si BP Sara kumpara kay PRRD. Meaning matindi, tapang, lahat. Kung may kakaibang style si Tatay Digong natin, nung panahon niya, mas grabe daw. Kaya, masisira daw ang bansa natin. Sabi ni Trillanes, pag si BP Sara umupo dahil iba yung style niya. Yes, iba talaga pag buluyagon. Bisaya yung buluyagon. Yung maldito ka, magnanakaw ka, nagsabi na si BP Sara. Kung trinaydor nila ako dahil sa politika, okay lang yun. Kaya lang kung nagnakaw sila sa kaban ng bayan, walang patawad yan. Example, itong impeachment complaint. Yan, boboto ng mga kongresista sa plenary next week. So, ang isang kongresista na napilitan pumirma o bumoto, pabor, nang dahil lang sa pondo, kasi maraming kongresista daw ayaw sumuporta, kaya lang natatakot sila na kung hindi sila susuporta sa impeachment ni BP Sara, hindi sila makakatanggap ng pondo para sa kanilang distrito. Kaya kung ganyan man ang rason na yung mga bumoto sa impeachment ni BP Sara, politika yan ang dahilan. So, walang dapat ikatakot kay BP Sara kung politika lang ang dahilan. Huwag lang yung nagnakaw sa kaban ng bayan. Example, itong mga maleta gang members. Yung pinangalanan ng Brave 18 Marines, pinangalanan ni Orly Gutesa, yan, humanda sila. Dahil may kalalagyan sila. Nakakatuwa si BP Sara nung aminin niya sa isang interview na ang nirecruit niya, actually, na-recruit niya na eh. Desisyon na lang inintay. Yung nirecruit niya na kanyang running mate, maging vice president,
Pag nanalo sila, ang gagawin lang ng vice president niya is tugisin ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. I don't know kung how she will do it. Noong panahon ni Tatay Digong, nag-create sila ng Presidential Commission, Anti-Corruption Commission. So, parang similar din ganyan siguro. Vice President, wow, malakas siya, may dating. Kasi kung ordinary commissioner lang, kagaya ni Greco Belhica, hindi masyado. Kaya lang, example lang, si Senator Marcoleta, ang napili ni BP Sara. And then, nanalo silang dalawa. Oh, ito na, yung parang, it's a commission, presidential commission. On flood control scam. Vice President na ako, batikang abogado, pag ano ko, ay talagang manginginig sila. Vice President Rodante Marcoleta, iniimbestigahan. Kaya na-imagine ko na yung kaba, yung takot nila sa darating na Sara Duterte presidency, itong mga members ng Maleta Gang. Kaya, sige lang. Sa ngayon, wala, binabaliwala ng Blue Ribbon Committee. Brave 18 Marines, patatawag ko no, kung makabalik si Saldico. Wala naman, hindi na babalik si Saldico dahil nakawala na fake news ang Malacanang. So, ano ngayon? Senator Ping Lacson, papapatawag mo pa ba ang Brave 18 Marines? Definitely, hindi na, di ba? Mabuti pa si Ombudsman Boying Rimulya, ginamit niya na ang affidavit, dalawa sa Brave 18, ginamit niya na laban kay Romualdez at yun, binigyan pansin ng korte. Salamat kay Ombudsman Boying Rimulya, kay Senator Ping Lacson, wala na talaga tayong aasahan dyan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mong natagan og yero. O karon managid sa pag-atop o maayo na gid ka tayo. Managyod sa pag-atop. So managyod. Mat sa Ginoo og sa naghatag sa sin nga di na gyud mi maulanan og tungod sa among kakulang wa gyud mi nakapalit og yero. Kay among inadlawan 200 ra gyud kulang ra gyud sa among tag-o sa matag adlaw nga among palitonon diri sa balay. Tungod salamat kaayo sa naghatag sa among sin og dako kay pasalamat namo sa Ginoo nga natagaan gyud mi nga di na gyud mi tuluan ani nga among balay. Oo, so pila day ka tuig ang inyong atop bago pa nailisan? 5 years na jud ni wa ilisan. So 5 years so bago pa na ilisan ang inyong atop so maayo na karon nga di na mo maulanan. Salamat jud Salamat kaayo. kaayo.